Sa ngalilang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainiyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang. Upang aming buong katawan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain. Mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo'y kaloob ng Panginoon, at ang kapangyarihay mula sa kataas-taasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat, kung hindi ninyo susundin ang kautusan, at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, madali siyang paparito at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahahabagan at patatawarin. Ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man, gaano man siya kadakila. Siya ang may likha sa lahat, sa dakila at sa aba. Kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali. Ito ay mga banal na bagay, at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito, ba'y pagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral. Unawain ninyo ito at kayo'y matuto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, magbangon ka poong Diyos upang tanan ay masakop. Magbangon ka poong Diyos upang tanan ay masakop. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa, ang marapat na tulungay, ang mahina at mahirap, sa kamay ng magsasama, sila'y dapat na iligtas. Magbangon ka poong Diyos upang tanan ay masakop. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan, ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Magbangon ka poong Diyos upang tanan ay masakop.
Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya ay magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos? Kung hindi ang dayuhang ito, sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Mga minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mabiyaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga nanonood po sa atin ng Facebook Live, dito po sa ating parokya ni poong San Jose, Batangas. Saan man po kayo naroroon, patuloy po kayong ingatan at gabayan ng ating mapagpalang Diyos. Sa ating Ebanghelyo ay narinig natin ang pagpapagaling ng ating Panginoong Yesus sa 10 kitongin. At ang bumalik lamang upang magpasalamat ay iisa. At ang siyam ay hindi na bumalik. Ang tanong, bakit kaya hindi bumalik ang siyam na ito? Iba't iba ho tayo siguro ng kuro-kuro o dahilan kung bakit hindi bumalik. Pwedeng sabihin natin na siguro ang siyam na ito ay lumipat ng tahanan at siguro ay nalalayuan upang magpasalamat kay Jesus. Siguro pwede nating sabihin na yung siyam na ito ay maraming ginagawa. Sa madalit sabi, sila ho ay busy. Kaya hindi na ho sila nakapagpasalamat. Pero ho, ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit sila ay bumalik, hindi na sila bumalik sapagkat sila ho ay mga Hudyo. Katulad ni Jesus. Bakit? Ano naman nakaugnayan ng mga Hudyo kay Jesus? Si Jesus din ho isang Hudyo. At yung siyam na ito, ang mga Hudyo kasi sila ho ay may mentalidad na sila ang bayang pinili ng Diyos. Kaya siguro para sa kanila, bakit pa magpapasalamat? Karapatan namin. Karapatan namin na tumanggap. Karapatan namin na napagpalain kami ni Yahweh ng Panginoon Diyos. Kaya hindi na dapat sila magpasalamat. Yun ho ang naisip ng siyam na ito. Para hubang ang pagpapagaling ay rights ho nila. Kaya naman kahanga-hanga yung ginawa ho dito ng Samaritano, taga Samaria.
na nagpatira pa at nagpasalamat at nagpuri sa Diyos. Kaya hindi pwedeng dahilan na ikaw ay maraming ginagawa, makakalimot ka na sa Diyos. Hindi pwedeng sabihin ikaw ay busy, wala ka ng time para magsimba. Hindi pwedeng sabihin malayo ang simbahan para ikaw ay makapagdasal. Yung dayuhang ito, dalawa nga hong pasakit niya sa buhay. Una, ay siya may ketong na. Ano ho ba yung ketong? Noong una ngayon, ay hindi ho talaga lumalapit sa kanila. Sapagkat sila iniiwasan, baka mahawa. At nung una, pag kayo nagkaketong, para kayo pinaparusahan ng Diyos. Yun ho kanilang mentalidad. Ikalawa, ay siya nga ho, ay Samaritano. Outcast. Pero siya ay naglakas ng loob na magpurit, magpasalamat sa Diyos. Kaya ang tema ho ng ating ebanghelyo ngayon ay about thanksgiving. Dalawang salita ho, thanks at saka giving. Ang taong marunong magpasalamat ay ang taong marunong ding magbigay. Ano kaya ang ibinigay ng Samaritanong ito nung siya nagpasalamat? May dala ba siyang pagkain? May dala ba siyang alak? Nagbigay ba siya ng pera? Wala akong ibinigay na material na bagay. Pero kanya ibinigay yung kanyang sarili. Kaya nga't mga kapatid, tayo naman ho, mga Pilipino, kahit naman ho ibang lahi, isang form ng ating papasalamat, tayo ho ay nag-aabot ng kaunti, kahit pagkain. Tsaka yung salitang thank you, ay ito ho isang magandang kaugalian na dapat ho nating mamana. Di naman ho sa pagmamayabang at pagbabuhat ho ng bangko, ako ho ay pag nauwi sa amin at binibisita ko ang aking inay, ay siyempre, minsan na hindi regular na nakakauwi, simpleng dalang pagkain, bigay sa aking inay kung ano man. Alam niyo ho, lagi sinasabi ng aking inay, salamat anak. Thank you anak. Pero kung tutuusin, pwedeng sabihin ng nanay ko, ba't ako magpapasalamat? Anak ko ito. Ba't ako magpapasalamat? Tungkulin marahil ng anak na nabigyan ang mga magulang. Pero hindi ho Yung ikaw ay pasalamatan, siyempre tayo natutuwa. Kahit ito yun ay salita lamang. Thank you. Kaya nga't pag tayo'y nalapit sa ating Panginoong Hesus, tayo nagdadasal sa krus. Hindi ba't para yung TY? Yung krus ay T, tapos nakadipa si Jesus. Why? Kung titignan ho natin, pag tayo nating nagdadasal sa ating Panginoong Hesus, TY. Thank you, Lord. Sabi nga ho, ni Henry Frederick Amiel, thankfulness is the beginning of gratitude. Gratitude is the completion of thankfulness. Thankfulness may consist merely of words. Gratitude is shown in acts. Pasasalamat at utang na loob. Sa totoo lamang naman ho, ang utang na loob ho, ang napakahirap bayaran. Ang tanong nga lamang ho, ikaw ba ay may utang na loob? Ay baka wala. Tayong lahat ay may utang na loob sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga ho natin, napakaraming biyaya at pagpapala na tayong tinatanggap sa ating Panginoon Diyos, na dapat ho nating pagpasalamat. Pagising pa lamang sa umaga, magpasalamat na tayo sa Diyos. Every gising is a blessing.
And what is our attitude towards to God? Ano yung ating attitude pag tayo nagpapasalamat sa Diyos? Ito ho, give thanks to the Lord with a grateful heart. Sa napakaraming biyaya na aming tinatanggap sa araw-araw. Salamat po Diyos sa patnubay. Salamat po Diyos sa iyong pagmamahal. Salamat po Diyos sa bugtong mong anak na binigay mo sa amin. Kaya sa umagang ito, ang mga salita na ating sasabihin lagi, katulad ng sinabi sa Psalm 9:1, I will give thanks to you, Lord. With all my heart, I will tell of all you, of your wonderful deeds. Labis na pagbigay na biyaya, kagalingan, kapatawaran ang Panginoon. Subalit pinagwawalang bahala natin ang mga ito. Nakakalimutan natin siyang pasalamatan. Dalhin natin ang ating mga panalangin sa Kanya sa diwa ng pasasalamat. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang simbahan sa lupa, naway patuloy na hilumin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga may wasak na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. At tinawang purihin at pasalamatan ang Diyos sa mga biyaya ng buhay, pananampalataya, kalusugan, kaligayahan at alab ng pagmamahal ng pamilya, kaibigan at komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Tayo naway laging magpasalamat sa lahat ng aspeto ng ating buhay para sa pag-ibig na ibinuhos sa atin ng Diyos noong ang kininiya tayong bilang Kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga yumao, naway mapabilang sa mga banal na pagsamba ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin para sa aming mga buhay at sa bagong buhay na yung pinagkakaloob sa amin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumika sa libutan, sa ipo kagandahan loob na itong amay alay, mula sa lupat po ng paggawan tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumikas sa libutan, sa iyong kagandahan loob na itong aming may alay, mula sa katas ng ubos mo ng pagwakalak nito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Manalangin po kayo mga kapatid ng ating paghahay ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahay namin ngayong si San Leon ay ginugunita ay kalugdan mo nawa. At bilang tugon sa kanyang tinurong kaalaman, ikaw ngayon aming pinupurit pinasasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at tiwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na iko'y aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Leon ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliram at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay niyayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga lorong tagapangasiwa ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang hiniukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubus para sa inyo, para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po kami sa iyong pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos ni Poong San Jose na ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod, San Leon, at ang lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ng kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag po aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo Mga rin. kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa bumubuhay ni pagkain si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kay San Leon, kami matuto ng maasang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan po namin ito sa pamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat kasama na po niyong buong pamilya at mga mahal sa buhay ng ating mapagpalin Diyos. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay nayalay na taglayin po ninyo ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat kayo sa Panginoon.